Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga at isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Rolin Ilagan mula po sa Daughter Church po ng CRC Calamba at narito po tayo para sa pakikinig na salita ng Diyos sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang araw-araw po nating debosyon sa salita ng Diyos at sa pasimula po ng ating pagbasa ng Biblia ay samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na mapagpala, tunay at dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit po sa inyo, nagpapakumbaba, nagtitiwala at nagpapasakop at sumusunod po sa inyong kalooban. At nandito po kami at dumadalangin na mas mapalakas pa po ang aming pisikal at espiritual na pananampalataya na nagmumula po sa inyong walang hanggang kapangyarihan. At sa pagbasa po namin ng inyong mga salita, dalangin po namin na buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan at mas maunawaan po namin ang inyong salita at magbigay po ito ng aplikasyon sa aming pang-araw-araw pong pamumuhay sa mundong ito. Kaya ito po ang aming dalangin sa tanging ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Title po ng ating babasahin mula sa Biblia ay The Parable of the Trees. Ang mga talata po na ating naman pong babasahin ay ito po ay makikita po sa Hukom chapter 9 verses 7 to 15. Babasahin po natin sa verse 7. Nang mabalitaan ito ni Jotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Gerizim at sumigaw, "Mga taga Shechem, makinig kayo sa akin upang makinig sa inyo ang Diyos." Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa ulibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang ulibo, "Hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot din ang igos, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masasarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga taong upang pagharian ko lamang kayo." Kaya sinabi nila sa halamang matinik, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ang sagot ng halamang matinik, "Kung talagang gusto ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga cedar ng Lebanon." Para po sa ating pong mga nabasang talata sa Biblia, ay si Jotam lamang pong anak ni Gideon na nakatakas at nakaligtas sa naging masakir po na ginawa ni Abimelech sa kanyang mga kapatid. At ang ginawa po ni Jotam dito ay nagsalaysay siya ng isang talinghaga upang magbigay babala upang sawayin ang mga taga Shechem dahil sa kanilang pagpili kay Abimelech bilang maging hari. At ginawa niya ang talumpating ito mula sa tuktok ng bundok ng Gerizim. Ito po ang bundok kung saan narinig ng mga Israel ang mga pagpapala ng Diyos na ipinapahayag ni Jotam ng mga taga Shechem. "Makinig kayo upang makinig sa inyo ang Diyos." At sa talinghaga na sinasalaysay ni Jotam, ang mga karapat-dapat na puno tulad ng ulibo, igos at ubas ay ayaw maging hari. At sila yung mga pinuno na ayaw nilang iwan ang role or purpose nila sa buhay upang gampanin ito ng mabuti. Ngunit ang hindi karapat-dapat tulad ng halamang matinik ay pumayag na maging hari. At ang halamang mababa at matinik ay hindi magbibigay ng lilim kanino man, lalo na sa mga puno tulad ng ulibo, igos at ubas. At nagbabala din ang punong halamang matinik ay magiging isang mapang-aping pinuno at wawakasin ang sinumang hindi sasang-ayon sa kanya. Ito ay isang pagsubok sa karakter ng isang tao na kung paano niya tinatrato ang mga hindi sumasang-ayon sa kanya kung ang tanging hangarin niya ay sirain ang mga hindi sumasang-ayon. At ito ay halintulad kay Abimelech na marami magagandang punto ngunit walang tunay na kabuluhan para sa kabutihan. At ang pinakamaikling aral po na ito ay pagpapakita ng mahihina, walang kwenta at masasamang tao. Ang siyang mauna sa pag-angat ng kanilang mga sariling ambisyon at kapangyarihan at sa huli ay magdudulot ng kapahamakan sa kanilang sarili at sa mga taong kanilang pinamumunuan. At ang mga karakter na ito ay nakikita at nararanasan ng mga tao sa kasalukuyan. At ito ay sumasalamin din sa mga ibang leader ng mga ibang bansa sa buong mundo na nakakaroon ng digmaan dahil sa kapangyarihan at sa mga kanilang mga Diyos-Diyosan na sinasamba na hindi kumikilala sa tunay na Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa at pagbibigay ng halaga sa buhay. At dahil sa ganib ng tao
sa kapangyarihan ay pagkakaroon ng mga digmaan, bansa laban sa bansa at pagsamba ng ibang tao sa mga leader nila at doon sila nagbibigay ng tiwala, pagsunod at pagsamba at masilbihan lamang ang mga ito dahil sa kanilang mga pangsariling interes na pamumuno nila sa kanilang bansa na puro kasamaan, pandaraya at pagtalikod at walang pagkilala sa tunay na Diyos sa mundo. Kaya sa pagkakataon na patuloy na binibigay po sa atin ng Diyos na tayo po ay lumapit, manalangin at humingi ng kaalaman sa pagpili ng mga leader na gumagawa ng mabuti, may pagtulong sa mga nangangailangan at may takot at may pagkilala sa tunay na Diyos ay hindi lamang sa ating bansa kundi para din sa ating sambahayan, sa pamilya, sa trabaho, sa mga kaibigan at maging sa simbahan ng ating pong kinabibilangan. At ang kailangan pakinggan at parangalan ay ang Diyos na buhay sa ating pong papumuhay sa mundo pong ito. At sa pagtatapos po ng ating gawain ay samahan po ninyo ako muli sa ating pong closing prayer. Aming Panginoon Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli Panginoon sa pagkakataon at pagtatapos po namin ang pag-aaral po ng inyong salita at dahil po sa ganitong pagkakataon na kami po ay may natutunan at magkaroon po ng aplikasyon sa aming pong pang-araw-araw pong pamumuhay bilang isang tunay pong Kristiyano na lagi po kami magpasakop sa inyo Panginoon. At kung may mga pagkakataon na kami po ay mamumuno bilang isang Kristiyano ay magkaroon po kami Panginoon ng tunay na pag-ibig, kapayapaan, bukas palad sa pagtulong at hanggang tumulong po na walang kapalit Panginoon. At alam po namin Panginoon na ikaw po ang maghari sa aming mga buhay basta't ikaw po ay susundin namin Panginoon ang inyong mga salita na nagbibigay buhay sa aming mga spiritual na pananampalataya Panginoon. Kaya ito po ang aming pong panalangin na may pagmamahal sa inyo Panginoon sa taging ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa pakikibahagi po ng bawat isa sa programang Tinapay Mula sa Langit at muli niyo po kami samahan sa TMSL sa oras po na 5:30 AM po ng umaga para po sa pagpatuloy po ng pag-aaral po natin sa salita ng Diyos. At sa programa din pong ito ay may share din po natin sa mga kaibigan, katrabaho at mga kamag-anak upang mas marami pa pong makapakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng programang ito. Muli sa mapagpalang araw po sa bawat isa. God bless us all. Thank you po.